Kinabukasan maagang gumising si Melanie. Plano niya, maghanap ng trabaho sa kanilang lugar. Baon ng pandesal na pinahira ng margarin at isang plastic bottle water. Pumunta ng altar, saka nagdasal. Nagabayan siya ng Panginoon sa kanyang pag-apply ng trabaho. Paglabas ng pinto ni Melanie, ay napahinga ito ng malalim. Sabay-sabay sa sariling, "Kaya ko to! Ako pa!" Ang pagpapalakas loob ni Melanie sa sarili. Sabay ngumiting naglakad palabas ng kanilang bakuran. Hindi naging madali kay Melanie ang maghapon dahil bukod sa mainit ang panahon ay hindi niya rin alam kung saan siya paulit pupunta. May ina-applyan na siyang kumpanya pero wala na raw bakante para sa pwestong ina-applyan niya. Hanggang sa tumigil saglit si Melanie sa isang waiting shed. Umupo roon at nag-alalang hindi pa pala siya kumakain ng tanghalian. Inilabas niya ang baong pandesal at tubig. Gutom na naubos niya ang dalang pagkain nang sa pag-inom niya ng tubig ay napansin niya ang isang building na bago palang ginagawa. Walang signage kung anong ilalagay sa business sa building. Nakapag-isip si Melanie na tanungin ang may-ari nang matapos siyang uminom ng tubig. Paglapit niya sa building ay nabasa ni Melanie sa isang karatula ang katagang for lease o pinaupahan ito. Kaya naman nagka-ideya si Melanie na naik sa kanyang isip entrepreneur na kanyang tinapos. Nilibot ang mga mata sa paligid at napatango at napaisip. Mukhang tama ang pwesto sa naiisip kong business na pwede kong itayo dito. Nasa ganoong pag-iisip si Melanie nang may tumambad sa kanyang maliit na babae at may katabaan. "Miss, may kailangan ka po ba?" Ang pagtatanong ng babaeng ito sa kanya. "Ate, magkano po ang pagrenta dito sa inyong pwesto?" Ang nakangiting tanong ni Melanie sa babae. "Ay ma'am, dito po kayo makipag-usap sa mismong may-ari." Iniabot kay Melanie ang calling card ng may-ari. Inabot ni Melanie sabay basa sa nakasulat. Ramil Mijares Architect. Sa nabasa ni Melanie ay napataas ang kanyang kilay dahil isa palang malaki ang propesyon ng natapos ng may-ari ng building. Umuwi si Melanie na puno ang isipan dahil gusto niyang makausap ang mga magulang tungkol sa mga binabalak niya. Hanggang sa makarating siya ng bahay, nakita niya mga magulang na magkaharap na kumakain sa lamesa at nag-uusap. Paglapit niya sa dalawa ay nagmano. Saka kumuha ng baso ng tubig at ininom iyon. "Oh, kamusta naman ang lakad mo, Melanie?" Ang bungad na tanong ng kanyang ina. Pagkababa niya ng baso na kanyang ininom. Natila na sa "Emma, pasensya na po kasi mahirap po pala ang maghanap ng trabaho. Mga walang bakante sila. Pero ma, may nakita akong pinapaupahang pwesto. Tiningnan ko ang lokasyon. Maganda naman. At may malawak na parkingan. Nasa sentro ng mga tao at mga nagnenegosyo. May proposal sana ako sa inyo ma, ni Papa. Kaso, yun kung papayag kayo. Balak ko po sanang magtayo na lang tayo ng business. Para doon, magamit ko ng husto ang aking pinag-aralan. Medyo malaki nga lang po ang puhunan dito pero pag lumago naman ay malaki din ang kikitain natin. Ibenta po kaya natin ma. Pa, yung lupa natin sa San Marcelino. Ang San Marcelino na sinasabi ni Melanie, lugar kung saan naroon ang isang ektaryang lupain na sakahan ng kanyang mga magulang na minanapa sa kanilang mga ninuno. Kumukuha sila ng mga tao na kanilang pinatatanim ng kanilang mga palay na binhi at sa ibang parte naman ay mga gulay. Nang makatapos sa pagsasalita si Melanie, tiningnan niya ang mga magulang na parehas nakatulala at nakatingin sa kanya. Kaya pinagbuti ni Melanie ang pangungumbinsi sa mga ito. "Ma, Pa, alam ko po na parang sugal ang magtayo ng business. Pero kailangan po nating sumugal
para po tayo ay umasenso. Kaya natin to. Sige anak, pag-uusapan namin ng ama mo ang proposal mong iyan. Napangiti si Melanie sa mga magulang bago ito pumanhik sa kanyang kwarto. Sa harap ng kanyang kutsyon ay agad humiga ang dalaga. Tumingin sa kisame at pinaganang isipan. Inanalay sa mga posible niyang gagawin at goals sa kanyang itatayong negosyo at bumuo ng plano. Pinapanalangin na sana ay pumayag ang kanyang mga magulang sa kanyang mga pinaplano. Construction material supply ang balak na business ni Melanie. Medyo malaki ang puhunan, pero malaki ang tutubuin kapag lumakas ang bentahan nito. Tamang-tama sa lokasyon na nasa sentro ng mga establishment. Sadyang matapang si Melanie sa hamon ng buhay. Kaya nga ang kanyang pagtatapos ay ginawa niya kahit nahihirapan na siya at ang mga magulang niya. Lumabas ng kwarto si Melanie nang makaramdam siya ng gutom. Tumungo sa kusina at kumuha ng makakain. Nang makaupo na si Melanie sa lamesa, ay lumabas ang kanyang mga magulang. Umupo sa kanyang harapan at nag-umpisang magsalita. Si Melanie naman ay kinakabahan at nagaantay sa mga sasabihin ng mga ito. Payag na kami anak na ibenta ang lupa. Pero yung kalahati lang muna para kung anumang mangyari ay may pagkakakitaan pa rin tayo. Pumayag naman si Melanie sa nais ng mga magulang at inisip kung saan pa siya pwedeng mangutang para sa kanyang business na itatayo. Naalala ni Melanie ang isang kaklase na mayaman. Inisip niya na sana ay pahiramin siya ng pera na kanyang nais utangin. Dinaya lang number at nagring naman agad. Kinakabahan si Melanie sa kanyang gagawin at naisip, pero kailangan niyang maging aktibo para maisakatuparan ang kanyang mga plano. Nang matapos sila ng pag-uusap ng kanyang kaklase ay napangiti si Melanie dahil hindi siya nito binigo sa pagpapahiram ng pera. Kaya itinuloy na ni Melanie ang plano. Sunod naman niyang ginawa ay kinuha ang telephone number ng papel na may-ari ng pwesto na kanyang rerentahan. Kinakabahan si Melanie. Ewan niya kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman. Hanggang sa nagring ang telepono ng isang boses na lalaki ang narinig niyang sumagot sa tawag niya. Kaya lalong kinabahan ng dalaga na kahit noon pa man ay alam na niyang lalaki ang kanyang kakausapin. Hi sir, this is Melanie Rodriguez. Pag-inquire lang sana ako tungkol sa pinapaupahan mo. Magkano ang rent doon, if ever? Sa tinig ni Melanie, ay tila nagustuhan na ng lalaki ang kausap niya. Dahil sa may lambing ang boses ni Melanie na lalo na sa telepono. Ganun miss. Sige, ibigay mo sa akin ang messenger mo para maibigay ko din ang tiyak na details na kailangan mong malaman. Hanggang sa price rent mo. Napangiti si Melanie pagbaba ng telepono. Naisip niya na unti-unti nang natutupad ang kanyang plano. At sa boses ng lalaking kausap niya kanina, ay na-curious siya. Naalala ni Melanie na kailangan nga palang ibigay niya ang kanyang messenger at hanapin ang profile ng lalaki. Sinulat ang pangalan ng lalaki sa search at tumambad ang larawan ng lalaki na ayon na rin sa pag-describe nito sa picture niya. Nakita ni Melanie na nakasombrelong lalaki at nakashade na itim. Nakatanaw ito sa isang building ng tila design nito. Maputi ang lalaki at eleganteng-elegante sa puting polong shirts nito at tinarnuhan ng kulay mocha na shorts na hindi naman maipagkakaila ni Melanie na nagwapuhan siya sa lalaki. Pinindot niya ang chat at nagsabi ng hi na para ipailala sa lalaki na siya yung nakausap niya kanina. Natila naman nag-aabang talaga ang lalaki sa kanyang pag-chat dahil sumagot agad ito sa kanya. Mga ilang sandali pa ng kanilang pagpapalitan ng chat ay nagkaayos na rin ang dalawa. Balak ni Melanie ay sa madaling panahon na buksan ang kanyang business dahil sa motto ng entrepreneurs man ay walang panahon o taon binubuksan ng isang business, kundi ngayon.
Nang may maalala si Melanie, kailangan pala niya ng mga mapagkukunan ng kanyang materyales upang ibenta. Nag-isip ito nang sumagi sa isip niya ay si Ramil Mijares na isang architect ang tatanungin. Tamang-tama sa kanilang business deal at pagbabayaran sa rental ng uupahan niya ay magkikita sila. Isang tila dinner date ang ipinahanda ni Ramil sa kanyang suki sa isang magandang restaurant. Dito niya kasi laging pinapapunta ang sinamang ka-business deal niya. Bukod sa tahimik ang paligid ay magandang ambience. Isa namang pulang bestida ang inihanda ni Melanie na isusuot niya sa kanilang pagkikita. At heto, kaliligo pa lang niya ay nag-makeup na siya ng manipis. Natatakot na baka malate siya sa meet-up nilang dalawa. Suot ang pulang bestida at nakapuyod na buhok ay naghanda ng umalis si Melanie nang marinig nito ang tawag sa kanya ng kanyang ina. "Melanie, saan ka pupuntang bata ka? At napaka-sexy naman yung damit mo." "Mama naman, napaka-sexy talaga." Dahil sa sinabi ng ina, ay sinigurado na tuloy niya ang huling sinabi nito. "Talaga po ba, ma? Sexy ako?" "O bakit parang inulit mo pa? Siguro makikipag-date ka, ano?" Hindi po, ma, ha?" At pinamulahan na ng pisngi ang dalaga. Agad na nag-kiss sa pisngi ng mama niya, si Melanie, para hindi na siya kantsawan pa nito ng husto, saka naggayak ng umalis. Sa sasakyan ay iniisip na ni Melanie na kung ano ang magandang offer sa kanya ng lalaki. Dahil na-open na niya rito ang gusto niyang itanong kung may kakilala ba itong supplier ng mga materyales para sa kanyang hardware business. Nang makarating na sa harap ng restaurant si Melanie, ay pinuna ang sarili. Ewan niya ba kung bakit tila kinakabahan siya sa kanilang pagkikita ng kanyang ka-business deal. Ayon kasi sa litrato nito na nakita na ni Melanie ay napakagandang lalaki nito. Nang makita ni Melanie sa dalang salamin na okay naman ang kanyang mukha, ay bumuntong hininga muna ito bago naglakad papasok sa restaurant. At nang nasa loob na siya, ay iginala ang kanyang paningin sa katiningnan ng isang lalaki na nag-iisang nakaupo sa isang mesa. Nilapitan niya na busy sa pagbabasa ng menu. Binati niya ang lalaki upang makita siya nito. "Hi, I'm Melanie. And you are?" Inalis ng lalaki ang paningin sa binabasa na menu at iniangat ang mga mata pataas sa kanyang mukha. Dahil sa nakitang babae ay nagmadali si Ramil sa kabilang side ng lamesa at doon ipinaupo ang dalaga. "I'm Ramil." Pagpapakilala nito sa sarili na muntik pang makalimutan. Titig na titig sa dalaga na waring nabato balani. Si Melanie naman kasi ay napakamistisa, maputi, napakakinis ng balat. Sabayan pa ng magandang hugis ng mukha nito. Matangkad din at slim. Nung kanyang school days ay maraming humahanga rito, mga kalalakihan sa kanilang campus. Ang bansag nga sa kanya ay campus crush ng bayan. Pero sa antas ng dalawa ay magkaibang magkaiba. Dahil kahit may sakahang palayan si Melanie ay marami naman silang tauhan na binabayaran. Dagdag pa ang pagbili ng mga punla sa kanilang pataniman. Si Jake naman ay marangyang buhay ang nakagisnan. Bukod sa malaki ang bahay, ay marami ring mga kasambahay ang nagsiserbisyo sa kanila. Minsan pa nga, nakakotse si Jake pumasok sa school na sa pag-uwi ay tangan-tangan niya na si Melanie na nakaupo sa kanyang sasakyan pa uwi. Yun ang mga naiwanang alaala ni Melanie sa kanyang kuya Jake. Ngayon, may bago na siyang buhay. Simpleng pagkain lang ang in-order ni Melanie. Dahil sa payak lang ang pamumuhay niya, ay sanay siya sa ganon. Habang kumakain ang dalawa ay napansin ni Melanie na panay tingin sa kanya si Ramil. Kaya naman ay namula siya at nahiya. Baka kasi makita nitong mabilaukan siya o mabulunan. Habang nasa washroom naman ang dalaga, ay nagring ang telepono ni Ramil. Kinausap kung sino ito at nang makilala ang nasa kabilang linya, ay nagsorry ito at sinabing, "No,
May nakauna na sa'yo. May nagrent na, kaya salamat na lang. Yun lang ang sinabi ni Ramil at binabana nito ang telepono. Inayos ang buhok at siniguradong maayos din ang kanyang damit. Nang lumabas na si Melanie sa washroom, naglakad ito pabalik sa kanyang upuan. Nang maya-maya ay nagkatinginan silang dalawa. Hindi nakala ni Melanie na ang panimulang yugto niya sa buhay at karir ay makakakilala siya ng isang lalaking arkitek. Magpapatibok